I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Paul and hello words Philippines, it's me again guys. Ayan, shout out sa lahat mga Pilipinos sa buong daigdig and sa mga Marcos Loyalty supporters. Nakita nyo guys, ito si Pangulong Marcos Jr. Ayan, namigay na naman ng bigas. Sabi ko sa inyo mga kababayan ayan tingnan nyo na naman si Pangulong Marcos Jr. Namigay na naman ng bigas. Libre. Libre po yan. Diyan po yan sa Siargao. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, maghintay lang kayo. Okay? Huwag nagmamadali. Iikot ang Pangulo sa buong Pilipinas. Yung mga nagreklamo, bakit hindi daw binaba ang 20 per kilo ang bigas? Nasaan daw pangako ni Pangulong Marcos Jr.? Oy, excuse me. Wala siyang pinangako. Hangad niya lang yun. Pero dahil sa mga patutsada niya 20 per kilong bigas, ay nako, mas higit pa dyan. Ang nangyari, ayan na nga pinamigay niya na lang yung bigas. Darating ang araw, libre na ang bigas sa buong Pilipinas habang nakaupo si Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo. Congratulations sa ating mga kababayan dyan po sa Siargao. Ayan. Sabi ko sa inyo mas higit pa dyan. Pati si Bini, nag-distribute ng bigas. Wow, social. Mapasana all ka lang talaga. Paano yan? Mga anti-Marcos, mga kritiko ng Pangulo. Mali pa ba yan? Sabi ni, ay shout out kay Chis Escudero Illegal daw yan. Sabi ng Senator Chis Escudero ang pagbibigay ng bigas, mga kababayan. Pero hindi niya iniisip na Pangulo po ang mismo ang nagdi-distribute at alam niya kung legal yan o legal. Kayo naman, ito talaga si Mr. Senator Chis Escudero, mas magaling ka pa sa Pangulo. But anyway guys, bago natin panoorin ang kanyang talumpati, dyan po sa Siargao, shout out sa mga taga Siargao. Malabo itong guys But anyway, nakita nyo yung mga bigas dyan. Pamimigay niya yan mga beswas. Diba? Bago panoorin guys ang kanyang talumpati. Don't forget to like and hit the button bell. Mga besh. Okay? Nako! Medyo malabo but okay lang yan guys. Panoorin po natin ang kanyang talumpati at ang tulumpati po ni Congressman Matugas. Talaga naman pinasalamatan nila si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Alam nyo ba, talagang pinupuri nila yung tulong na ibinigay sa kanila ni Pangulong Marcos Jr. nung kasagsagan po ng audit. Hindi pa opisyal ng gobyerno yan guys, wala pa siyang posisyon. Pero laging on time ang Pangulo pag sa tulong. Since pa naman yan tumutulog na ang mga Marcos mga kababayan. Pangulong Marcos lang ang sakalam Kasi para sila lang ang may malasakit sa bayan. Kasi nung namuno ang kanyang ama, ang daming nagagawa sa bayan. Pero sa kabila ng lahat mali pa din. Hindi kayo naloka. Tinawag pang diktador. Pag ang alam ko ang diktador yung dilawan no? Binaliktad lang. Ayan guys, si Mayora ng Siargao. So, but anyway mga kababayan, talagang ako'y natutuwa sapagkat guys yung pangako ng ating mga mahal na Pangulo ay tinutupad niya. Ayan na po. So yun guys see you again guys on my next upload videos. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood. At patuloy po ang suporta natin sa ating mahal na Pangulo. Thank you. See you again. Bye. 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 Babus. Inanyayahan po natin si Congressman Francisco Jose Matugas II, kinatawan ng unang distrito ng Surigao del Norte para sa kanyang mensahe. Pakinggan nyo guys yung sinabi niya. Nakakaantig ng puso yung pagpasalamat niya sa Pangulo. Na adlaw sa tanan, mga Siargao non, Surigao non, mga taga-dapa. Hala, dapa talaga Dako ato kalipay kuman na ini tagbisita kita ng ato mahal na presidente, President Bongbong Marcos Jr.
Sa araw na ito, kami po ay lubos na nagagalak na batiin ang ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang muling pagbisita dito sa magandang isla ng Siargao. Ang pagdating ng Pangulo ay isang malaking karangalan para sa ating komunidad at tayo ay taos-pusong nagpapasalamat sa Kanya sa pagbibigay sa atin ng pagkakataong ito. Sa ilalim ng programa ng kagawarang DSWD na Walang Gutom 2027, ang mahal na Pangulo ay magbabahagi ngayon ng mahigit 3,000 sako ng bigas Wow. sa ating mga kababayan Dami yan, ha? na nangangailangan. Ito ay hindi lamang simpleng ayuda, ito ay simbolo ng ating pagnanais na wakasan ang gutom at kahirapan sa ating bansa, lalo na dito sa ating isla ng Siargao. Ang mga pamilyang ito ay nasa sentro ng ating layunin na gawing mas makatarungan at makatao ang lipunan natin. Noong huling bumisita si Pangulong Bongbong Marcos dito sa atin, nung bago pa siya mahalal bilang Pangulo, nagbahagi rin siya ng mga ayudang bigas at mga construction materials para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Biro sa niyo yun? atin. Grabe. Ngayon, Wow. kaduha gazod. Yan ang bumisita totoong- si Presidente yan ang totoong Rodrigo pinuno. Bagyong Odette. Tapos kuman, Hindi hanggang salita. nubisita na sa Ginawa para sa gawa. maghatag ng mga bugas sa ato tanan dinhi. Ato palakpakan. Oh. O, paano yan, mga kritiko ng Pangulo? Nagpapasalamat din tayo sa DSWD. O, narinig nyo yan? Rex. Nga kayo ngayon. Lalo na sa mga kanilang kawani na nandito sa Siargao, sa kanilang masipag na pagkilos upang masiguro ang maayos na pamamahagi ng bigas sa lahat ng mga ayuda para sa Siargao. Kayo po ang mga bayani na nagtutulungan upang may sakuputuparan ang mga programa na ito para sa kapakanan ng mga nangangailangan. Hindi matatawaran ang dedikasyon at ating Pangulo sa pagpapabuti at kalagayan ng bawat Pilipino. Sa kanyang liderato, mas pinatibay natin ang adhikain na ito na wakasan ang gutom sa ating bansa bago ng taong 2027. Ang kanyang pagbisita ngayon ay nagpapakita ng kanyang personal na pagmamalasakit sa ating mga kababayan dito sa isla ng Siargao. Bilang kinatawan ng ating distrito, ako ay humaharap dito hindi lamang bilang isang mambabatas, kundi bilang isang tagapagtaguyod ng ating komunidad. Tayo po dito sa Siargao ay nagkakaisa sa layuning ito at tayo ay nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta ng ating Pangulo sa pamamagitan ng DSWD. Salamat karajaw, President Bongbong Marcos Jr. sa inyong hindi matitinag na dedikasyon para sa sambayanan. Naway maging inspirasyon tayo sa isa't isa na itaguyod ang kagalingan ng bawat Pilipino. Patuloy po tayong magtulungan para sa isang maginhawa na mas makatarungan na kinabukasan para sa lahat. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Marajaw na adlaw sa ato tanan. Maradyaw nga adlaw. Maraming salamat Kadatonan. po, Congressman Matugas. Wow. At ngayon, inaniyahan po natin sa Surigao del Norte Governor Robert Lyndon Barbers para sa kanyang mensahe. His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa mga kauban na mga dignitaries sa ato mga kaigsunan, Siargaonon o Surigao-non, Maradyaw na buntag, Dato Urot. Mr. President, I will make this very brief dahil po hindi po ako makapagsalita. Wow. We are so overwhelmed and happy with what we are feeling today with your presence. Wow, galing naman. Unang-una po, nilunsad po niyo po ang ating tinatawag na food stamp program. And then ngayon po dito sa loob ng gym ng munisipyo ng Dapa, meron po tayong mga bigas na ipinagbibigay niyo po sa aming mga kagabayan. Ano pa kaya po ang sunod?
parang gusto ho namin na every month nandito po kayo sa aming lalawigan sa Surigao del Ang Norte. galing naman. We cannot thank you enough. Yes. The only thing that we could do, Mr. President, and we can promise you as the provincial governor of the province of Surigao del Norte, kasama po ang lahat pong mga kasamahan natin sa gobyerno, we will definitely support all the Bongbong Marcos administration Yes. program until the end of your term. So once again, maraming salamat, Mr. President. Naimbag abigat, Apo Presidente. Wow. Maraming salamat po, Governor Barbers. Upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan po natin ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex Gatchalian. Yes. Mga binibini at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Yes. Maraming salamat sa ating kalihim ng DSWD. Please take you. Secretary Rex Gatchalian. At Hala, malabo yung video, guys. nandito rin ang assistant to the President ay Secretary Anton Lagdameo. Ang kinatawan ng unang distrito ng Surigao del Norte, Francisco Jose Matugas II, at ang alkalde ng bayan ng Dapa na last time kami nagkita ay hindi pa masyadong maganda yung nung typhoon ulit pa. Ngunit ngayon, nakita naman natin na napakaganda ng pag-recover. Ang ating lahat po ng ating mga kasamahan, of course, Governor Barbers, sabi ni Governor, kaya dapat daw nandito ako ng bawat buwan. So, buwan-buwan pupunta ako rito. Hindi ko naman kaya dahil mabigat yung schedule ko. Pero may proxy akong pinadala dyan, si Vincent, yung anak kong bunso. Ang katotohanan po, ilang buwan ko nang hindi nakita ito eh. Halos di ko na makilala. Dahil pagkatapos ng trabaho niya sa Maynila, takbo ka agad dito yan, sa Siargao. Pero pagka naman may kailangan, pagka may nangangailangan kayo rito, takbo naman sa akin yan. Kaya Wow, siya marami kaming taga-report. nagagawa. Kaya yan Galing na naman. para sa kasalukuyan, yan na muna po ang proxy natin dito sa galing. inyo, sa mga kasama natin sa Galing Siargao. naman. Yeah, Bensin. Siyempre, nais kong batiin lahat ng ating mga benepisyaryo na nandito ngayon na mabibigyan ng ating konting tulong bilang sa pamamagitan ng pagbigay ng mga sako-sako ng bigas. Maraming salamat, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sigurado po ko na kayong mga benepisyaryo ay uuwing masaya sapagkat makakatanggap kayo ng isang sako ng 25 kilo ng bigas. Isa ito sa mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan upang maibsan ang gutom ng mamamayan sa buong bansa. Galing lang po kami doon sa kabila at ang aming binuksan ang programang Walang Gutom para po ay magbibigay po tayo ng magandang masustansyang pagkain sa ating mga kababayan. Ito po naman ay naiba at ito po bigas na ito. Hindi ko alam kung nababalitaan ninyo. Dahil ako bilang Secretary ng Department of Agriculture, ay katungkulan ko na pagandahin ang supply ng pagkain at tiyakin na yung kahit sapat yung supply, na yung presyo naman ay nasa tama para hindi nahihirapan ng taong bayan. Ngunit, so yan ang aming ginagawa. Sa isang panig, ang ginagawa natin, pinapaganda natin ang produksyon ng bigas. Hindi lamang bigas, kundi pati mais, pati yung mga gulay, pati high value crop, lahat yan. Para naman maging mas matibay ang tinatawag
ang ating mga pag-supply ng pagkain sa ating mga kababayan. Yun naman, food stamp program ay para naman magbibigay po ng tinatawag na parang kupon. At ito ay binabantayan hindi lamang kung gaano karami ang kinakain, kung tama naman at masustansya, kung balansyado ang diet. Hindi lang puro matamis ang binili, hindi lang naman puro kanin ang pinapakain, kundi dapat may protein galing sa isda, sa gulay, lahat yan, pati prutas. Yan po ang aming bagong programa. Ngayon ito po ay sa kabilang panig naman sa pag-aayos ng food supply sa Pilipinas, kailangan din po natin tugunan ang problema ng smuggling at saka ng hoarding. At ito po ay aming pinatibay ang pag-enforcement nito dahil yan ang yung mga gawain yan ay nagpapataas ng presyo ng bigas. At yan ang dahilan kung bakit ang bigas biglang umakyat ang presyo dahil yung mga smuggled na bigas ay hindi pinapalabas, iniipit para tumaas na ang presyo. Pagtaas ng presyo, saka bibitawan para kumita sila ng malaki. Hindi tama yun. Unang-una, illegal yan. At hindi talaga tama na pahihirapan nila ang taong bayan para lang sila ay magpayabang. Kaya pinatibay nga natin ang paghahabol dito sa mga smuggler na ito, sa mga hoarder na ito. Ito na ngayon ang naging resulta. Marami po tayong nakikita na renade na mga warehouse, nakita na hindi makapagbigay ng pruweba na legal ang kanilang pag-import, ay kinuha na ng pamahalaan. Kinuha na ng Bureau of Customs. Sila unang kumuha nitong bigas na ito. Kinuha ng Bureau of Customs. Pagkatapos sa Bureau of Customs, nung wala nang ipakita na mapatunayan na legal ang pagpasok dito sa bigas na ito, ay ginawang donation sa DSWD. Kaya naman, ang DSWD ang nagbibigay ngayon ng bigas sa inyo ng tig-isang sako. Wow. Oh, paano yan? Senator Chis Yan po Escudero. ang aming mga ginagawa para naman alam po natin na marami pa sa atin ay hindi pa nakaahon sa problema na dinulot ng pandemya, ng dinulot ng gera sa Ukraine, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng agricultural commodities. Yan po ang hinaharap natin mga problema ngayon. At kaya naman, kami sa gobyerno natin, ay hinahanap namin, sabi, sino ba yung mga naghihirap masyado na hindi pa makabawi doon sa kahirapan na dinaanan natin ng pandemya, na walang trabaho, na halos walang makuhang pagkain, wala kang makuhang kahit na ano, sarado lahat ng negosyo. Yun, dahan-dahan ay lumalabas na tayo, hindi pa kumpleto. Kaya hinahanap namin ang mga pinaka-nangangailangan na ating mga kababayan upang naman mabigyan natin ng tulong. At ang naging resulta po niyan ay ang mga pagbigay ng mga nahuli na smuggled rice, na hoarded rice sa ating mga kababayan upang naman kayo ay matulungan at matiyak na meron kayong kakainin para sa inyong pamilya. Yep. Patuloy po ang inyong pamahalaan. Patuloy po kami na naghahanap ng mga ng kahit anong magawa upang tumulong sa inyo na maabot natin ang aking pangarap na wala ng gutom sa Pilipinas. Yan po ay sa palagay ko ay ang pinakamagandang pangarap na para sa isang Pangulo, na kahit papano lahat po ng Pilipino ay masasabi natin sapat ang kanilang pagkain, masustansya ang kanilang pagkain, at wala na ang ginugutom na. Kaya yan po ang trabaho na po ng gobyerno. Kami po ay nandito, naghahanap kami ng lahat ng paraan upang tumulong. Asahan po ninyo na inyong pamahalaan ay nandito, nakikinig po sa inyo. Nakikinig po sa pangangailangan ninyo at gagawin namin lahat upang mabigay sa inyo ang tulong na kinakailangan ninyo. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. So yun Daghang guys. salamat po, mahal na Pangulo. So yun mga kababayan. Nakita nyo yun? Narinig nyo? Oh, sana all.
So yun guys, maraming salamat. See you again. Salamat sa iyong panunood, and don't forget guys to continue sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Thank you. See you and God bless.